Hello, magandang araw mga bro. Ito, may gagawin tayo ngayong inverter welding machine na ang brand niya ay GCK Kawasaki. Yan, GC Kawasaki. Yan, bali ano to mga bro, sabi ng may-ari dito ay bigla na lang daw may sumabog ginagamit niya at nawalan na siya ng power, kaya ito bubuksan natin siya. Ito, halatadong ngayon pa lang ngayon pa lang din ito mabuksan, wala pa namang repair dito. Ayun mga bro, nakita na natin yung problema kung bakit siyang walang power. Yan mga bro, yung primary ng natin, standby power supply natin, sabog. Ano, i-close up natin. Yan mga bro, kita natin siya, sabog yung niya, sabog yung MOSFET. Yan o, sigurado pati yan, pati PWM nya sira. Mga ilang resistor at saka capacitor yung mga sabog na dyan. Na lang to, co-convert na lang natin sa 4 wires. Yan, para para mapakita ko sa inyong newbie na pwede palang i-convert ito sa 4 wires itong inverter welding machine. Yan, kasi pagkat yan sabog na yung circuit, na yan, wala na yung pag-asa mga bro. Wala na, maraming nasunog na resistor, capacitor. Yan, importante buhay yung natin, itong main supply yan sa malaking filter capacitor. Yan mga bro, okay naman yung chopper, hindi naman siya open, hindi rin siya sunog. Malaking tulong to mga bro, yung pang modify na mga ganito, kasi pag katulad nito sunog yung ang daming sunog na parts, nang dahil dito ay meron pa siyang pag-asang magawa. Ang gagawin lang natin dito mga bro ay lilinisin natin yung niya. Makikita nyo yung pinagkita ko kanina na sunog, tatanggalin na lang natin yung mga yan, mga sunog dyan sa primary, saka natin ilalagay mga bro ito mga bro. Bali tanggal ko na yung mga sunog na parts doon sa primary ng standby power supply natin. Yan, malinis na. Tinanggal natin yung mga resistor, capacitor, PWM at saka yung MOSFET. Ito mga bro, ang gamit pa naman dito na MOSFET ay ito yung number nya. Ang number niya ay
MS5 in 100S. Ano to mga bro? 5 ampere 1000 volts. Pero pwede din yung ano dito. Itong 4 wires, ano naman to? 600 volts pero ano naman 8 amperes. 8 amperes. Ayan, okay din to mga bro. Kung sakaling mag-init siya, pwede natin palitan itong MOSFET niya ng mas mataas yung amperahe. Okay, bali na-check na natin mga bro. Ayan, bali naka-switch on na yan. Lagay natin yung check natin yung AC line kung walang putol, kung dediretso yan dun sa AC portion ng bridge rectifier natin. Ito yung bridge rectifier diode natin mga bro. Ito yung AC, ito yung positive saka negative. Check natin yan, buo yung isang linya natin, tapos yung isang linya doon naman siya. Yan, ibig sabihin okay yung switch natin. Tapos itong makikita nyo dito na black sa ilalim, yan relay yan mga bro. Pakita natin yung item na yan. Yan, relay para sa protection yan, para pag nagka-diferensya yung circuit, masesense ngayon ng circuit na may short. Halimbawa may short dito sa may diode natin, masesense nya, hindi to mag switch on. Yan, itong relay na to. Bali ito yung supply nya. Makikita nyo apat yung paa nyan. Ito yung supply, 24 volts yan mga bro. Galing yan sa, kung susundan nyo dito sa capacitor na 1000 by 50, galing siya dito yung supply ng relay na yun. I-check natin yung ano nya para makita nyo. Bali ito yung positive side ng filter capacitor na 1000 by 50. Ano natin yan, ito yung positive side nya. Tapos yung kabilang dulo ng tester natin, yan siya nakakonect. So yun yung supply nya. Ang supply nito ay 24 volts. Magko-connect na lang tayo ng dito na lang natin siya kukunin sa may isang capacitor dito. 100 by 50, pupunta naman yan sa may regulator IC natin na ito 7805, 5 volts regulator. Bali ito ay wala nga siyang fuse. Ang gamit dito ay ito thermistor. Na check natin yung resistance ng thermistor natin sa tester natin. Lagyan natin sa continuity yung tester natin para maririnig nyo na lang kung tutunog. Diba ito yung AC, itong side na to ng bridge rectifier diode, AC ito. Tapos ito naman yung positive. Pero pag ito naman yung positive ng bridge rectifier diode, wala siyang continuity. Nakaka-reading lang tayo dyan ng 94 ohms. Ito yun mga bro. Ito yung itong bridge rectifier diode natin. Ito yung AC. Ito naman yung negative. Ilagay natin sa buzzer. Ito yung negative natin. Yan. Negative. Yun naman yung positive. Ito makikita nyo dito na tatlong filter capacitor dyan. Nakaparallel yan sa isa't isa. Kakakonektado sila. Yung positive nya, positive lahat. Negative, negative din. So ito, positive siya. Yan. Bali ang pinagkuhanan bro ng supply nitong standby power supply natin dito ay dito rin siya kumuha sa sa
uh, main filter capacitor tong tatlong to. Kaya lang ano siya, low ampere siya kasi may naka-series dito na thermistor na 100 ohms. Check natin. Yan, 95 ohms. Yan. Pero sapat na yan para mabuhay yung 300 volts para magka-supply itong tatlong main filter capacitor. Sapat na yon para mabuhay itong standby power supply natin para mabuhay yung 5 volts at saka mabuhay din yung 24 volts na magso-supply naman dito sa may relay. Pag nagka-supply na din yung relay, mag-click na ngayon itong switch ng relay. Ito, mag-on na yan, magko-connect na yan. Kaya yung resistance dito na 95 ohms magiging 0 na yan kasi mag-switch na kasi itong nakaparallel na yung relay. Yan, mag-switch na yan. Magiging high ampere na yung supply para sa supply nitong welding machine. Yan. Kaya lalagay natin dito ngayon mga bro itong 4 wires. Parehas lang din ang paglagay nito. Tulad ng mga nauna ko ng kinakabit. Okay mga bro, same connection lang din. Positive, itong red, positive 300 volts doon sa pin mismo ng drain ng MOSFET. Black, negative ng main filter capacitor. Blue, cold ground. Yellow, kukonek na natin yan doon sa 5 to 24 volts na supply. Itong yellow. Ito mga bro, nailagay na natin yung 4 wires natin. Voltage checking tayo. Ayan, umandar na mga bro. Umandar na yung fan. Yan. Pero hindi pa mag-adjust pa tayo ng voltage dito. Hindi pa eksakto yung niya, voltage niya. So atin na nga natin yung ilan yung supply na napalabas doon sa 1000 by 50 na capacitor. Ito siya, 13 volts, kulang pa mga bro, dapat abot yan ng 24. Tapos doon sa may 5 volts, yan, umabot na siya ng 5 volts, pero yung kulang pa yung 24 volts. Yan, tataas pa to. Yung 7 volts, yung 7.6 na input ng 5 volts regulator natin, tataas pa yan. Kasi dito lang 13 volts. Kaya hindi pa lumalagitik yung relay niya. Ito, kung susundan natin yun mga bro, pupunta siya dito. Ito yung supply ng relay. Dito pala sa kabila. Yan, 13 lang 13.1. Dapat 24 yan. Yan mga bro. Yan, 147 lang. Dapat kahit lang to, mapag 280 natin. Yan, kahit naisagad mo yan, naka 148 yung amperahe niya. Kahit na magsukat tayo dito sa may output, wala tayong masusukat dyan. Wala wala siyang output. Saka lang to magkakaroon ng output pag na-reach na niya yung tamang voltage. Pag napag 24 na natin ito. Okay mga bro, gagawin natin siyang 24 volts. Tapos magsukat ulit tayo mamaya. Ayan mga bro, bali nakuha na natin 24 na siya. Na yung tester natin. Yan.
24 volts na siya. Check natin doon sa may relay. Ay, iba yun. Yeah. Check na natin. Ayun, 24 volts. 24 volts kasi yung relay natin mga bro, kaya dapat na eksakto natin yan. Yan, okay na. Tapos yung ano dito, ampere nya tumaas siya ng yan, 279. Check na natin kung meron na siyang output. Dapat nasa 50 to 60 volts. O yan mga bro, 56. Kaya lang ang problema pa niya mga bro, ito papatayin natin. Yan, tinanggal ko na yung saksakan yan mga bro. Yan, maririnig nyo, lumalagitik pa yung relay nya. Yan. Nangyari kasi dito mga bro, yung nilagay natin na 4 wires, hindi naman siya na-design dito na para sa welding machine eh. Yung regulator nito na dati, yung nasunog, yun talagang naka-design na para dito sa welding machine. Kasi itong welding machine, nito, mataas yung capacitance dito sa may ano nya, main supply. Kasi gumamit nga siya ng tatlong 470 UF by 450 naka-parallel. So matagal siyang ma-discharge. Kaya pansinin nyo, sasaksak natin. Yan. Tapos tanggalin ko yung saksakan. Tanggal ko na. I-short ko ngayon to, discharge ko. Agad. Tumigil agad yung lagitik niya nung dinischarge natin tong main filter capacitor. Ibig sabihin, ano siya, matagal mag-discharge pag gamit natin yung 4 wires. Hindi naman pwedeng lagyan na lang natin to ng blader resistor kasi ano na, mataas yung capacitance ng mga capacitor. Biron mo, 3 yung andyan. Lumalagitik pa rin kasi may matagal mag-discharge yung ano nya, voltage nya. Saksak ulit natin. Off natin. Tinanggal ko yung saksakan. Tapos i-discharge ko dito. Wala nang lagitik yan. Kaya ang gagawin natin ngayon dito mga bro ay ano na lang. Gagawa tayo ng panibagong 300 volt source nitong 4 wires na nilagay natin. Yung mas mababa lang ng ang capacitance kahit yung mga 220 UF by 400 o kaya 100 UF by 400 na ginagamit ng TV para madali siyang mag-discharge. Kasi itong 4 wires na design lang talaga to pang appliances like TV, DVD, ganon. Kaya pwede lang siya kahit na mababa lang yung capacitor na yung capacitance ng main filter natin. Yung 100 UF pwede na yan. Kaya gagawin natin dito mga bro, hindi na natin kukunin yung supply ng yung 300 volts dito. Hindi natin dito kukunin yung isusupply natin doon. Maglalagay tayo ng panibago dito. Bali magkakat na lang tayo ng dyan sa mga board. Kunin lang natin yung bridge diode at saka rectifier at saka yung main filter. Halimbawa ito mga bro, ito yung marami tayong board dito. Yan, kukunin ko na lang dito yung bridge. Yan, ikakat ko na lang yan, kasali na yung filter capacitor. Tapos i-connect ko na lang doon para yun yung maging supply natin ng 300 volts papunta doon sa 4 wires natin. Okay mga bro, ikakat ko muna to at lalagyan ko ng wire. Focus muna natin.
ito na bro yung kinalabasan nung ginawa natin. Bali ito, kinat ko na yung board kanina. Yan. Ito, kukonik natin sa AC. Positive, negative. Yan, nilagyan ko na din ng fusible resistor. Magsisilbing ano nya, fuse. Dito na, ilalagay na natin dito. Napakasimple lang to mga bro. Bali ikakat na natin yung ano dito. Meron jumper dito na ano, ikakat na natin yan. Mapapansin nyo itong jumper na yan galing dito sa positive. Ito yung positive, may jumper dyan, pupunta naman yan dun sa positive ng chopper. I-disconnect na lang natin yan. Yan, so wala na yung connection patungo sa positive ng tatlong malalaking capacitor natin. Check nga natin. Okay, ito yung positive ng chopper natin. Okay, pumunta siya dyan. Dito yung positive ng main ano, yung tatlong capacitor. Okay, wala na, na-disconnect na siya. Kaya i-connect na lang natin to. Okay, dito yung positive. Connect na lang natin dito mga bro. Ito naman yung sa negative. Tapos ito sa ano to mga bro, AC. Yan, okay na yan. Ito yung drain natin ng MOSFET. Okay na mga bro. Yan. Dito na siya kumuha. Kahit na-testerin natin yung positive, wala. Ito yung positive ng main ano. Wala yan, oh, wala. Nakat na. Okay mga bro, testing natin. Okay mga bro, plug in natin tong ano. Plug in natin. Ayan, umandar na mga bro. Sukatin ulit natin kung hindi nagbago yung supply na 24 volts papuntang relay. Yan, 24.4. Tapos yung ampere nya 280, naka full na. Lagyan lang natin sa mababa 100. Tapos yung output nya sukatin natin. Ayan mga bro, 57. Kahit na i-zero natin yung ampere nya, kahit babaan natin 57 pa rin. I-test natin mga bro. Papatayin pala natin kung mawawala na yung lagitik ng relay. Sigurado mawawala na yun mga bro. Okay, switch off natin. Nawala na, di ba? Single ano na lang, click na lang ng relay. Okay, i-test natin mga bro. Tasan natin. Tasan pa natin. Yan. Bali, ano na lang yan. Iaayos ko na lang. Lalagyan ko ng heatsink yung ano natin, 4 wires. Okay mga bro, ito na yung ano, naiayos na natin. Yan, sinabit ko na lang doon yung 4 wires, nilagyan ko na yung heatsink. Tapos yung supply nya dito, lagay ko na lang din dyan. Secure naman na siya dyan. Okay, testing natin. Check tayo. Saksak natin mga bro. Yan.
Sakatin natin yung supply. Yan, okay na.